Bago po ang lahat, ang inyo pong abang kapatid ay nagbibigay galang at bumabati ng magandang umaga po sa tanghali ito sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, katotohanan na ang Diyos ay buhay. Higit sa lahat sa kanyang mga anak na sa kanya nananalig at sumasampalataya. Amen po ba ron? Mga kapatid, bago po tayo dumako sa ating bahaginan, tinatawagan ko po ang ating kapatid na may kaarawan upang sa buong pusong magpasalamat sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo, ang ating kapatid na Gloria Gonzales. Mga kapatid, habang ikang nantabayanan po natin ang ating kapatid may kaarawan, ang ating pong magiging tema na idinatal ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo ay ang hiwaga at pagpapala ng Diyos Amang Dakila. Mga kapatid, sa aking pong pakiwari sa buwang ito, makalawa o pangatlong beses po itong magiging tema. Sapagkat mga kapatid, ang temang ito ay hindi nagmumula sa akin, kundi ito idinatal ng ating Diyos Amang Dakila. Ang mga kapatid, yamang hararito po ang ating kapatid na may kaarawan. Isa pong masigawang palakpakan para sa ating Panginoon. Palang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon. At hindi po nanaig yung hindi ko pagpunta. Talaga pong hindi ako pupunta dahil nahihiya po ako magsalita rito sa harap. Ay, maraming salamat po, Ama. At ikaw po ang nanaig sa akin. Andito po ako para pasalamatan ka at papurihan. At ako po yung naisadsad mo sa loob ng 1 taon. Sa iyong gabay at patnubay. Noong nakarang taon, nandito po ako. Pero hindi ko po nadama ito. Itong galak na nasa puso ko ngayon. Kaya maraming salamat po sa inyo. Dakilang Ama. Pangalawang pag-birthday ko na po dito. Pero noong una po ako mag-birthday dito, hindi ko po nadama ang kagalakang ito. Dahil po kaninang umaga, nung umalis po ang asawa ko, siya na po ang unang bumati sa akin. Ngayon po, sabi ko po, nung umalis na po siya, sabi ko, Ama, matutulog po ulit ako. Gisingin niyo po ulit ako mamaya. Ngayon po, nung magising po ako nung umaga, pagbukas ko po ng FB ko, nakita ko po ang mukha ng Papa Jesus. Ngayon, naiyak po ako, sabi ko, ay, binati ako ni Papa Jesus ng happy birthday. Kasi po, ang Facebook ni Apo, mahal na Apo, dalawa po. Yung kanya pong mukha at saka ang mukha Papa Jesus. Kaya sabi ko, Ama, salamat po at ako'y binati mo sa pamamagitan ng mahal na Apo. Kaya sabi ko, ay Diyos ko, mahal pala ako ng Ama. Kahit ako isang sutil na anak niya, na matigas ang ulo, masama ugali, ay mahal po pala ako ng Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa pagmamahal mo sa akin, pag-akay mo po sa akin dito sa banal na dambana, at unti-unti ko pong natutunan kung ano po ang iyong kalooban, na dati po ay hindi ko po alam. Na dati po ako ay palainitin ang ulo, palamura, pero ngayon po, sa awa ng Panginoon, hindi na po. Pag nakakarinig po ako ng nagmumura, parang maano na po sa tenga ko. Kaya yung pong pagpapalang yung pinagkaloob sa akin ng Ama, ay wala po hanggang pasasalamat po sa Kanya. At nabago po niya ako sa dati kong pag-uugali na napakasama. Nung araw po noon, na hindi ko pa po kilala at hindi pa po ako inaakay dito, ang aking pong biyanan at ang ate Lucy, madalas na pong nagpupunta rito. Ako po kasi, minsan paggalit sa kapwa ko, hindi po ako umiimik. Kahit po nakakasalubong ko, hindi ko po siya kinikibo. Ngayon, ang sabi ko po sa sarili ko, ano kaya ako pinupuntahan nila inang doon? Ang aga-aga pa ako, nagpupunta na sila.
may sweldo kaya sila roon? Yan po ako noon. Ganyan po ugali ko. Napakasama. Eh ngayon, sabi ng asawa ko, nung minsan, nagkausap kami, sabi niya, ngayon, naintindihan mo na ba kung bakit punta ng punta sila inang doon? Ang sagot ko, oo. Kaya sabi ko ngayon, naunawaan ko na kung bakit. Dahil nung akayin po niya ako dito, gustong gusto ko na rin pong magpunta rito. Ganyan po ang Panginoon. Pag tayo po ang inakay niya pala, ay, hindi po pala tayo makakatanggi. Kaya salamat po, Panginoon. Gusto ko pong kumanta kahit po hindi maganda boses ko. Pakinggan nyo na lang po. At papasalamat ko po ito sa Panginoon. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Inupad mong lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa bigay mong galak sa akin. Bagamat minsay may dilim, may galak pa rin. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo, mga kapatid, sa pagbabahagi at sa iyong pag-awit. Namutawi mo sa iyong labi na ikaw'y nahihiya nahihiya kang magsalita. Kapatid, di mo dapat ikahiya ang ating mga pagpupurit at papasalamat sa Diyos. Higit sa lahat, kung tayo'y nakagagawa ng magandang gawa na ayon sa kanyang kalooban. Amen po ba ron? Mga kapatid, ibinabalik ko po sa inyo ang ating tema, ang pagbabahagi. Ang hiwaga at pagpapala ng ating Diyos sa mandakila, sapagkat kanina po ginala ko po ang aking paningin, naapuhap ko po ang lahat ng mga pasyenteng niyapos ng hiwaga sa kanilang mga karamdaman at kung paano po sila nagkamit ng pagpapala sa ating Diyos ang mandakila. Hindi basta mga karamdaman ang mga gumaling sa dambanang ito sa pamamagitan ng hiwaga at pagpapala ng ating Diyos ang dakila. Mga kapatid, palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa katauhan ng ating kapatid na isang tagal Valenzuela, Charina.
mabuhay sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakaganda po ng ating tema pinagdinilayan sa umagang ito. Ano nga po bang hiwaga ang ginawa na po sa atin ng ating Panginoon? Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Sa akin po bilang isang kabataan po, tunay nga po napakadakila, napakahiwaga ng Diyos sa buhay ko. Sapagkat kung paano tinuran nga po ng ating mahal na kapatid na facilitator na hindi mga birong karamdaman po ang ipinagaling sa dakong ito. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Na kung paano nga po sa dati pong buhay, nung matungo po ako sa dakong ito, inakay po ako ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang karamdaman po na kung susuriin po sa bilang karunungang pantao po, wala siyang kalunasan. Amen po ba? Wala po siyang kagalingan. Pero sa pamamagitan po ng pagtitibay, pananalig at pagtitiwala sa ating Diyos amang dakila, nagkaroon po ng katugunan, nagkaroon po ng kagalingan yung karamdamang yaon sa pamamagitan lamang po ng pagbabanyos, sa pamamagitan lamang po ng mga dahon-dahon na hinatulang banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Pinaram niya po yung naging karamdaman ko po. Kaya po nawa po sa tuwina po na tayo pong naririto na kung paano nga po bang tinawagan tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng karamdaman mang naturingan, tayo po'y ganap na manalig at magtiwala sa ating Panginoon sapagkat sa tuwina lagi po siya nagpapasila ng hiwaga. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Na kung paano nga po sa bawat umaga po, isang hiwaga na po yun na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na makasilay po tayo ng panibagong umaga, makasilay po tayo ng panibagong liwanag po na mula sa Kanya. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Kaya po sa tuwina po, lagi lamang po tayo magtibay sapagkat lagi lamang po nakagabay at nakapatnubay sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng mga pagdalisay o pagsubok man po na naturingan. Diyan po naganap na maipasisilay kung gaano nga po ba siya kahiwaga. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Kaya po tayo pong lahat na naririto po, patuloy lamang po tayo na magsumakit at magsumikap na makatugon at makaganap sa panawagan sa atin ng Panginoon sapagkat sa bawat araw po na pagtungo po natin sa dakong ito, lagi po siya nagpapasilay po ng hiwaga. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Yung lamang po at maraming salamat po. Maraming salamat po mga kapatid sa iyong pagbabahagi. Katotohanan po ang tinura ng ating mahal na kapatid. At ako po ay isa sa buhay na patotoo na ang ating kapatid na si Charina, ang kanya pong karamdaman ay isang lupus. Lupus na kung sa ika nga po, sa dami ng pera, hindi po kayang tumbasan sapagkat ika nga po, ang ating Pangulong Ferdinand Marcos ay kinamatay po ay lupus. Ano mang yaman ay wala pong nagawa. Subalit sa dambanang ito, naririto po ang hiwaga. Kapag kayo piniyapos ng hiwaga at pagpapala ng Diyos, wala pong imposible, ang lahat po ay posible. Ang susunod ko pong tatawagin, palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating pong mga kapatid na sila po ay mag-ina, ang ating kapatid na si Luciel at ang kanya pong ama, na kung paano po sila niyapos ng hiwaga at pagpapala ng ating Diyos Amang Dakil. Good morning po. Dito po uli ako sa inyong harapan para ibahagi po sa inyo kung gaano kami kamahal ng Diyos. Tayo lahat talagang mahal ng Diyos at nararamdaman ko po yung patuloy na hiwaga at saka biyayang ipinagkakaloob niya po sa aking anak na mayroong lupus nephritis. Kung babalikan ko po yung nakaraan, it's been 3 years na po na una kaming dumako po dito at sabi ng mga doktor noon, ituloy lang ang chemotherapy, pagkikimo po niya. Pero hindi na po namin sinunod po yun mula po nung sabihin ni Apo Kunching na tigilan na, wag na. Sapagkat nung pagtiyapa ko pa lang po dito sa Dambana, alam ko na dito po talaga tuloy ang gagaling po ang aking anak. And nung pong mahal na araw, sabi kasi ng mga doktor na naman, hindi yan talaga nalulunasan kasi infection siya sa dugo, maaaring na lahat ng internal organs mo sisirain niya. Kagaya po nang nangyari sa anak ko noon, tinamaan siya sa puso.
tinubig yung baga. Medyo nagka-spot po yung kanyang bato. And most of the time, talaga po ang dinadamage ng lupus nephritis ay ang ating bato. At sa hiwaga po at pagmamahal ng ating Panginoon na nasumpungan po talaga namin sa lugar na ito, talaga pong hindi ko sinunod yung pangalawang ibinilin sa amin ng doktor na nagpa-check up po kasi kami nung mahal na araw. Sabi, active na naman yung infection niya sa dugo. At hindi natin alam kung saan na naman tatama yan. Ayun, minamanas na naman po siya. Ang daming resetang ibinigay, pero nanalig po talaga ako na dito ako babalik. At sinabi ko po talaga sa mister ko, babalik ako ng Pilipinas para lang dali ng anak ko dito sapagkat dito kami talaga nakahawag po ng hiwaga. Thank you po. Maraming salamat, mahal kapatid, sa iyong pagbabahagi. Bagamat sa kamurang isip po ng ating kapatid na Rochelle, siya po ay, kaya nga po, hindi pa rin nawawala ang kanyang pagkahiya. Isa po akong buhay na patutuo sa kanya, sapagkat halos po, sa loob po ng 7 taon, napanatili ko po sa banal na banang ito. Marami pong hiwaga akong nasaksihan at sa ating mga kapatid na may makaramdaman kung paano sila mga pinagpala. Ang ating pong kapatid na Rochelle, 8 taon pa lamang po siya nang dumatal sa dambanang ito. Buhay na patutuo po ako sa inyo na dumatal po siya na ang kanyang buong katawan po ay maga. Maga po lahat, malaki ang tiyan. Puro po siya manas. Halos ilang araw pa lamang po, nasa kanyang pagdatal sa dambanang ito, inaya ko po siyang sumayaw sa harapan. At ang tanong ko po sa kanya, kapatid, kaya mo sumayaw? Wala po siyang kaalam-alam nun sa mga sandaling yun, sa pag-inda. Ang sabi niya po sa akin, kaya. Ganun pong bagang-baga po ang kanyang katawan. Hanggang siya po gumaling. Yun po ang kanya sa tuwing ginagawa. Kami pong dalawa. Sapagkat hindi niyo po naitatanong mga kapatid, ang sino mang mga kapatid natin dito dumadatal sa banal dambana, kapwa po namin mahal. Lalo na po sila may mabibigat na karamdaman. Katulad po ni Rochelle. Hindi po basta-basta karamdaman. At katulad po ni Charina, kapwa lupus po ang kanilang karamdaman. Subalit sa mga sandali pong ito, sila po ay malayang-malayan sa kanilang mga karamdaman sa pamagitan ng hiwaga at pagpapala ng ating Diyos Amang Dakila. Mga kapatid, marami pong mga niyapos ng hiwaga at pagpapala sa ating mga kapatid na may mga karamdaman. Isa ko po pong tatawagin ang ating kapatid o lalapitan, bagamat di ko po lubos na alam ang kanilang pangalan, subalit sila po ay mga taga-Tondo. Magandang umaga po sa hapong ito. Nagpapasalamat po ako at nakarating na naman kami dito. Alam mo, pagka dating ako rito, parang napakasaya ko talaga. Huwag po kayong makalimot. Etong anak ko po, ng nakaraang taon, nagkasakit po ito. Sabi ng doktor, meningitis daw. Pero mo, 1 buwan yan, kumakain sa host. Wala pa rin, CT scan, lahat po. Nang sinabi ng doktor, ginawa namin para mabilis ang kagalingan, pero hindi, lalong lumalala. Sabi ko, Dok, 1 buwan na po kami, pwede na ho ba kaming umuwi? Eh, hindi pa ho, misis, kasi kailangan tapusin yung mga gamot na iniinom niya. Kung meron man kayong inaasahan na dali nyo na rito. Kaya patawas daw. Eh, sabi ko, hindi po pwede. May pupuntahan ho kaming lugar na alam kong doon siya gagaling. Eh, sabi niya, Mrs., pipirma kayo pag lumbas kayo ng ospital. Hindi ho siya naglalakad, hindi kumakain. Ang pakahirap talaga ng kalagayan niya.
Ang dinidede niya, 2 ounce, parang napakasanggol talaga. Alam niyo po, nung March 31, lumabas kami sa ospital. Nag-umpisa kami ng 31 ng 1 hanggang 1 buwan kami. Sabi ko, Dok, 31 na po, pwede na kaming lumabas. Mahal na araw no. Bili mo, doon pa kami maabutan. O, sige, misis, pumirma ka. Oo, doon pipirma na ako, Dok. Talagang sinabi ko sa asawa ko, may pupuntahan tayo. Si Sister Emma po, yung kapatid na Sister Emma, ang nagdala sa amin dito at dito kami bumukas yung isipan namin na siya dito gagaling. Dinala namin yan dito. Sabi ko, Apo, nakita niya, nakaupo kami dyan. Napakaswerte nga namin dahil yung mga araw na yun, oras pala ng gamutan, mahal na araw. Bilhin niyo po, hindi kumakain to, hindi nakakapagsalita. Nung sinabi ni Apong, bumalik kayo dito ha, Lunes hanggang Huwebes, ang huling painom. 2 araw pa lang po, nakakipag-usap na siya sa tatay, Katundo. Sabi ko, Diyos ko po, napakahiwaga talaga. Walang imposible sa Panginoon kapag nanalig kayo. Meron din ho akong dinalang taga-kapitbahay namin, mayaman po yun. Pero pagka hindi siya sampalataya, mahirap akain. Sana po, magtiyaga-tiyaga lang tayo. Tingnan mo yung anak ko, kung pag inakay ko to kay Apo, hindi naglalakad. Kaya pag nakita nga siya rito, tuwan-tuwa yung mga alagad sa kanya. Sana po, may Diyos tayong, wag po kayong makalimot sa Panginoon. Yan lang po, salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid, sa iyong pagbabahagi. Napakarami pong mga pasyente na sa dakong ito ay kinamtan nila ang mga kagaling. Subalit hindi ko po nila lahat. Marami po sa kanila ang wala. Siyempre po, kahit kami, mga naturingan lamang po mga alagad, pinananabikan din po namin sila ay aming makita. Sapagkat kung wala po sila, wala po kaming paglilingkuran. At kami po'y galak na galak naman kapag sa sandaling ang banal na espiritu sa katauhan ng aming mahal na po konsing ay nakapagpagaling. Wala pong sidlan ng kagalakan ang aming mga kalooban. Sarit-saring mga karamdaman ang nagsisigaling dito. Ang nauna nga po, lupus, at ang sumunod niya po ay kung anong karamdaman. At ngayon naman po, palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Maricel Carlos ng San Roque. Gandang umaga po. Good morning po. Para pong malungkot. Ano po ba? Iwaga at pagpapala. Yung po tema ni Kuya Lando. Lagi po siya naiiyak pag may nakatapos na nag-share. Iwaga po at pagpapala. Siyempre po yung pagising na natin ng umaga, iwaga na po yun. Pagpapala na sa atin yun. Yung masilayan mo yung bigay na liwanag ng Ama, masilayan mo yung buong pamilya mo na kumpleto, walang karamdaman, masasaya. Iwaga na po yun. At yung pinaka-iwaga po, siyempre lahat, yung mga biyaya po niya, gabay at patnubay niya, sa pamamagitan po ni Apo, na kanyang kinalugdan. At iwaga po sa akin nung nagkasakit po ako. Bali, 6 na taon na po yun. Nagkasakit sa balat. Tuwing pong dumarating po yung summer, naalala ko po yun. Kasi po nung dumating yung sakit na sa balat ko na yun, mainit po. Sa awa po ng Pon at sa gabay ni Apo, ngayon po, hindi na po siya sumusumpong. Ala na po, hindi na po dumarating. Yung nasabi ko pong di na sumusumpong. Di na po sumusumpong yung karamdaman. At iwaga rin po sa aking kabiyak ng puso na
Nagkasakit po nung February 5. Sumobrang taas po yung diabetes niya, naging 473. Tapos po, dinala ko po dito kay Apo, dinulog ko nga po. Yun po, nanalig at nanampalataya kami sa mga bigay na gamot ni Apo. Kasi po sa sobrang taas nung diabetes niya, para pong tinamaan yung likod, nagka-spot po. Yun po, dinulog ko po kay Apo, binigyan ng gamot. Ngayon po, okay na po siya, nakakapasok na po ng trabaho. Kuya, okay na po. Kasi po si Kuya Lando po yung unang nakapansin sa kanya nung pong pagpasok po namin doon sa pinto. Kasi po dati yung mister ko, halos mataba lang po ng konti si Kuya Lando. Nung pong dinala ko dito, payat po tapos namumutla. Kaya po pala may infection na yung baga. Sobrang taas na yung diabetes niya. Nagka-infection na po yung baga. Sa awa po ng Poon at kay Apo, sa pamamagitan niya, sa pagdulog ko sa kanya, pagdulog niya sa amin. At alam ko po, kasama kayo, mga alagad at mga kaps, sa inyo pong lahat, na sa inyong mga panalangin kasama kami. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa iyong magandang pagbabahagi. Ang mga kapatid ko pong pinatindig sa harapan, ang lahat po ng kanilang mga sinambit ay pawang mga katotohanan po. At mapunta naman po sa aking sarili kung kaya lamang po ako naiiyak. Hindi po ito iyak ng lumbay, kundi iyak ng kagalakan. Sapagkat isa po ako sa mga napabilang na may karamdaman. Hindi po basta-basta ang aking karamdaman. Napakabigat din po ng aking karamdaman. Ang aking pong karamdaman, Kuya Hambing po, walang galang na po sa nagsisikain. Sukat tayo po. Pero bihira po ang ganong karamdaman. Hindi po, ang kinukuha ko po ay dugo at ay dinudugo ko yung dugo. Yan po ang naging karamdaman ko. Subalit sa kabila po ng aking pananalig at pananampalataya na may Diyos buhay, mayroon tayong Diyos na buhay, na sandigan na batong walang katibagan. Doon ko po nadama kung paano po ako niyapos ng hiwaga at pagpapala ng ating Diyos sa mandakila. Kaya anuman pong alaga ng gawain ko sa aming tahanan, aking pong tinatalikdan at inuuna ko po ang pagtungo sa banal dambanang ito. Sapagkat daman-dama ko po ang prinsesya ng ating Panginoon. At sa kabila po ng aking karamdaman, din niya po ako pinababayaan. Mga kapatid, doon po sa may mga karamdaman, huwag po kayong manghinawa na mag-aksaya ng oras. Kung maaari po, higit po nating pahalagahan o dagdagan pa ang oras para sa ating Diyos Amang Dakila. Sapagkat katotohanan ang mga binabahagi ng ating mga kapatid dito, lalo na po ang mga alagad, na halos taon na po, kung ilang taon na po ang binibilang. Isa na po rito, na pinaghuhugutan ko ng lakas sa aking pananalig at panampalataya, ang ating mother of the house, ang ating pong kapatid na si Mami Marisa at si Tita Beth. Kung paano po ako naging matatag sa aking pananalig at panampalataya, doon po ako umuhugot sa kanila. Ilan po sa mga alagad, kung paano po nasilayan sa kanila, kung paano po nila magbahagi ng pag-ibig at pagmamahal sa ating kapwa. Ang sabi nga po nila, kapag umibig ka sa iyong kapwa at nagmahal, paran mo na rin doon inibig ang ating Diyos Amang Dakila at ang ating Panginoong Hesukristo. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang awit po. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay, ang ating kapatid na Pilar Mananghaya. Muli po, isang magpalang umaga po sa tanghali pong ito. Masyado pong emotional ang ating facilitator. Nahahawa po ako. Kaya nawa sa awiting ito,
lalo nating madama na buhay ang Diyos sa kanyang mga hiwaga at pagpapala. Alam niyo po, sa bawat araw, sa bawat saglit ng ating buhay, ang Diyos ay mahiwaga. Amen po ba? Matuto lamang po tayong magnilay sa lahat ng kanyang mga ipinagkakaloob sa atin. Jesus, buhay ka ngang totoo sa mga hiwaga mo, kahanga-hanga ka Kristo. Salamat po sa'yo. Purihin, purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin, purihin at sambahin, O Diyos, ang iyong kahiwagaan. Jesus, buhay ka nga totoo sa mga pagpapala mo, kapuri-puri ka Kristo. Salamat po sa'yo. Purihin, purihin at sambahin, Jesus, ang iyong kadakilaan. Purihin, purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Jesus, kami patawarin sa mga sala namin. Salita mo'y di kukupas, magpakailan paman. Purihin, purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin, purihin at sambahin, O Diyos, ang iyong kahiwagaan. Jesus, salamat po sa'yo sa gawain ipinagkaloob mo, katauhan ng apo kong
konsing ko, ginamit mong totoo. Purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin at sambahin sa Espiritu at katatahanan. Jesus, naririto kang totoo sa banal na dakong ito, sa katauhan na kinalugdan mo, nanahan kang totoo. Salamat, salamat sa iyo. Salamat, salamat Ama ko. Salamat, salamat Ama ko. Salamat sa apo konsing ko. Purihin at sambahin, O Diyos ang iyong kapangyarihan. Purihin ka, Ama. Tunay nga po. Kay dakila mo, Ama, kay hiwaga mo. Sa bawat araw, ang pagpapala mo'y naririyan lamang. Subalit, pipi at bulag ang mga anak mo. Ama, patawad. Patawad po sa lahat ng aming mga kamalian. Sapagkat nga po, tuwirang buhay ka, subalit hindi maramdaman. Tuwirang naririto ka, subalit wala silang nakikita. Subalit kung dadamhin lamang ang pahatid mong hangin sa sangdaling ito, madarama nila, ikaw ay buhay, buhay magpa kailan paman. Salamat po. Maraming salamat po mga kapatid sa napakagandang awitin. Batid po ba ninyo na ang ating Diyos Ama ay galak na galak? At ito ay ipinaabot sa pamamagitan ng bugso ng hangin. At ito po ay ating naramdaman ng bawat isa. Di po ba? Amen po ba ron? At tayo po ay muling dadako sa isang awit. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Jessica. Ikaw ang nagbibigay ligaya sa akin, sa aking damdamin, dalay ngiti sa puso ko kapag kita'y kasama ko sa tuwing ika'y nakikita. Biglang sumasaya, lungkot ay nawawala. Nagtatanong ang puso ko, ano kaya ito? Bakit hanap-hanap kita? Bakit laging sa buhay ko'y laging ikaw
aking nais na matanaw, bakit hindi nagbabago? Ano kaya? Maraming salamat mga kapatid sa iyong napakagandang awitin. At ang susunod po tatawagin, kanina ko pa po siya nais na ibahagi sa inyo. Bali nga po ay may takda-takda. At ngayon po ay takda na nga po. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Mother of the House, Mami Marisa. Salamat po, Ama, sa iyong kahiwagaan, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, na sa bawat araw ay patuloy mong pinadarama, higit sa mga anak mo na may katapatan, at tuwirang naghahanap na ikay masumpungan. Nawa, Ama, ang dakong ito bilang tipanan mo, sa pamamagitan ng kinalugdan nyo ang aming mahal na Apo Kunching, lahat ng tinawagan nyo ay makadama, mabuksan, makilala kang lubos, at ganap makapasok sa kanilang kalooban upang ang mga hiwaga at himala mo ay kanilang matanggap sa bawat araw. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Sadyang napakabuti ng ating Panginoon. Sobrang siyang mapagpala. Kanina po andun kami sa gilid ni Mami Beth. Sumobra po yung hatching ko po. Sabi ko, nako, natsyempohan ako, napagod ako, naligo ako. Habang nakaupo kami, sabi ko, Mi, parang hindi ko kakayanin yung init. Kahapon sa Manila, 38 degrees. Napakainit. At ngayon, parang 39 degrees, napakainit. Parang hindi namin kakayanin, nakaupo kami sa gilid. Alam niyo po, kung ano lang po yung hiniling namin bawat isa, Ama, pwede po bang humingi ng hangin? Sobrang init na po eh. Buhay po bang Diyos? Ang buti niya, ano po? Napakabuti niya. Ibulong mo ng sekreto lang, naririnig niya. Ibig sabihin, nasa tabi lang siya. Hindi siya malayo, nasa tabi lang. Anong nais ko po ituran? Napakaganda po ng kanyang tema, sapagkat kaganapan po sa akin kahapon, himala at hiwaga ng ating Panginoon. Humingi po ako ng pahintulot sa ating mahal na Apo na ako ay may tutunguhan sa Manila para may asikasuhin. Hindi ko akalain na ako po pala ay magdudumi. Simula nung gabi po, linggo ng gabi hanggang umaga, at binilang ko po halos nakalabing 8 dumi ako kahapon. Ang sabi ko, Ama, bakit ganito ang nangyayari sa akin? Ako po ba ay nagkasala sa'yo sapagkat hindi ako nakapaglingkod sa araw na ito? Nawa po, ano man po ang nais niyo po ipahiwatig, ipadaman niyo po sa akin. Habang naglalakbay po kami, sabi ko kay kapatid na Pearl, itabi niyo muna ako sa may palikuran at ibang-iba na aking nararamdaman. Halos hindi po ako makaalis sa dumihan. Ano po? Hanggang lumuwas kami ng Maynila, ano po ang hiwaga ng Ama? Sa tuwing titungo kami sa lugar na aming tutunguhan, may nakalaan na palikuran upang ako ay makadumi. Buhay po ba ang Diyos? Tabi-tabi po ha. Ito po ay isang hiwaga ng ating Panginoon. Sa sobrang init po kahapon, 38 degrees, kahapon sa Manila, pakiramdam ko po mapait na ang aking panlasa, namamanhid na ang aking ulo, at ito pong tuhod ko'y nangangatog na. Sabi ko kay kapatid na Pearl, para akong madidehydrates. Uminom ka ng tubig. Hindi, ang dami kong dinudumi. At last na ako, parang wala na, kulay dilaw na, baka dugo na ang kasunod. Ano po? Sumalit purihin ng Ama. Nasa isang tabi lang, hiniling ko sa Ama, Ama, patulugin mo lang ako. Patulugin mo lang ako para hindi na ako magdumi. Hanggang lumipas ang oras, siguro 2 oras, 3 oras, hindi na ako nakadumi. Nang kami naglalakbay na naman, eto na naman, sabi ko kapatid na Pearl, dinudulog na po kita sabi niya, kasi nakikita ko namumutla ka na. Sabi ko, ma-dehydrates ako pero bakit ganito nararamdaman ko? Sabi ko ganun sa kanya, andun pa rin yung lakas. Bakit ko po ito kunento sa inyo? Sapagkat minsan po, may mga pahintulot ang Ama na sa mga hindi mo inaasahan,
na akala natin ay pinabayaan tayo, na akala natin ay minsan nagtatanong pa tayo, bakit mo ito ginagawa sa akin? Yun pala yung mga dahilan para ang hiwag at himala niya ay makita mo. Buhay po ba ang Diyos? At sa oras na ito, sabi ko kanina, nagmamadali po ako, 11:30. Sabi ko, hindi na ako makakapahinga, maliligo na ako. Pero alam ko na po na mali yun, sapagkat pagod na pagod, pawis na pawis. Sigurado sipon ka ko ang aking madadala. At eto nga, humatching ako ng humatching at yung init. At eto po, mga kapatid, ang himala at hiwaga ng ating Panginoon at pagpapala niya ay, kumbaga yung mga karamdaman na yan ay simple lang. Kahit sabihin natin na pinakamahirap ang karamdaman na mahirap gamutin ng tao, simple pa rin po yan kung atin pong pagmamasdan. Sapagkat kung ito po yung magiging basihan, ukol lang sa karamdaman na pinagaling, di sana lahat ng pinagaling sa dakong ito, punong-puno na po ito hanggang doon sa dulo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po yung malinaw na tinura ng Ama, anak, manaka-naka lamang ang makakaalala kapag ang karamdaman ng pinagaling. At tuwirang ang mga tumanggap ng himala at hiwaga at pagpapala ukol sa kagalingan ng karamdaman na totoong tumanggap sa Kanya, sadyang makakaalala magbalik-balik. Amen po ba yun? Subalit, kung ito ang babasihan lang na pagagalingin ka ngayon at hindi mo siya tinanggap ng lubos kung sino nagpagaling sa'yo sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching, ang ating Panginoon na nagpagaling sa'yo, sigurado hindi ka rin babalik. Amen? At muli kang babalik kapag may sakit ka uli. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya hindi ko po yun ibabase. Ako rin po, kagaya ng sinampit ng ating kapatid, sino bang hindi dumaan sa karamdaman? Dumating po ako doon sa punto na nandito po ako halos 2 taon na tumira, lumaki po ang aking tiyan. At ang aking mga kaibigan, akala po nila buntis ako nung time na yon. Ang hindi po nila alam, halos araw-araw, dinadala ko po yun, na kapag lumulobo po ang aking tiyan, halos hindi na ako makahinga, apektado na ang heart ko, ang puso ko, at ang linalabas ng ang aking pagdighay ay puro malapot na laway. Kapag sumumpong po siya, ang interval lang niya minsan 1 oras, lumalaki na naman siya. Naranasan po yan, nakita po yan ng mga kapatid ko pong alagad, na kasama ko po sa dormitory, sina Nay Myrna, sina kapatid na sina Endalita, sila Tita Amor. Marami po, hinahaplos lang po nila ako at nakaganyan po ako sa may dingding dyan sa pader. Haplusin niyo ako, hindi ako makakahinga. At ang mahal na Apo po, noong mga panahon po na yon, madalas po niyang, sabi niya sa akin, gusto mo bang magpasuri? Na, yung tinatawag na endoscopy po ba yon? Endoscopy? Sabi ko, mahal na Apo, iniisip ko pala kung magkano ang halaga nun, wala akong ganong pera. Amen po ba yon? At kapag iniisip ko lang, dinulog ko po sa Ama, Ama, kung ako po ay magpapapasok ng aparato mula sa bibig ko padaan sa aking katawan, sa loob ng aking tiyan, siguradong may matatamaan ng mga maliliit na ugat. Iniisip ko pa lang yun, parang ayaw ko na. Amen po ba yon? Hanggang dumating po ako sa punto na halos sabi ng aking anak, Ma, bakit hindi ka magpa-check up? Hindi naman po siguro kalabisan sa ating Ama na malaman mo kung ano yung malaki sa tiyan mo na yan. Sabi niyang ganon. Sabi ko, anak, ayoko Kasi nung panahon po na yon, ang nakalagay sa isip ko ay parang ayokong pagtaksilan si God. Subalit salamat, Mami Beth, pinaliwanag po niya sa akin. At sinabi din po ng mahal na Apo na hindi isang pagtataksil ang tumungo ka sa medisina na nagawa na aral ng tao, sapagkat ang Diyos din ang magbibigay ng kagalingan. Ipapatest mo lang. Ngunit andun po yung paninindigan ko talaga na ayaw ko magpatest, sapagkat paano ako makakatulog kung halimbawa may masili po ang machine sa aking katawan na mayroon pala akong diferensya sa aking katawan. Alam niyo po mga kapatid, purihin ng Ama. Pinagtibay ko po na sa pamamagitan po ng tubig lang at pakikinig sa mensahe ng banal na Espiritu sa katawan natin mahal na Apo Kunching, at sa tuwing siya po ay lumuluwal galing sa adoration, ako'y umaasa na mahaplos man lang niya ang aking tiyan. Bawat araw na lumuluhod po ako dito, purihin na kailangan ating Ama. Nung kasalukuyan po na sobrang sakit ng aking tiyan, habang lumuluwal po siya from adoration, dumiretso po agad siya sa akin, na nang pagkatapos po na nagtaas ng Biblia, tapos po nagmensahe, at ibinulong sa isip ko lang na
lalapitan kita anak. Nakatitig po ako dyan. Parang binulong sa isip ko, lalapitan kita anak. At nang ang mahal na apo na nga po ay tapos na po nagbasa ng Biblia at bumaba at nagmensahe, dumiretso po siyang lumapit sa akin at hinaplos na hinaplos po niya ang aking tiyan. Alam niyo po ba, lumipas lang ang ilang araw noon, halos idinumi ko po nung parang mga buhangin, dinumi ko po yung parang mga maliliit na bato na dumaan po sa aking puwet, na idinumi ko po lahat yon. Kaya lumiit po ang aking tiyan. Buhay po ba ang Diyos? Yan po ay hiwaga na gawa ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching. At kaya ko po natanggap yon sapagkat nagtiwala po ako. Na tunay nagtiwala na ang ating Panginoon ay sadyang may ginagamit upang ipahatid sa bawat isa sa atin yung kanyang hiwaga na hindi kayang gawin ng tao. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa dakong ito, yan po yung pagpapala, mga hiwaga at pagpapala na nakakamtan ko personally sa aking pisikal na kaanyuan, na hanggang ngayon ay aking tinatamasa. Nasabi ko nga, kung wala nga po ang dakong ito na naging tipanan ng ating Panginoon, hindi ko rin po alam kung ano na po yung aking katawan. Hindi ko na rin po alam, baka marami na rin po akong opera sa aking katawan. Amen po ba yun? Subalit salamat sa Kanya, sapagkat lahat po, sabi nga ni kapatid na Lando, dumanas po kami ng gayon at hindi kami naghuhuli sa kanyang nararamdaman sa loob ng tiyan ng mga panahon na yon. At pangalawa po, nagkaroon po ako dito ng bronchopneumonia pa yon. Sabi ko po sa inyo, halos natutulog lang po ako nakaupo. Halos isang 15 days hanggang 1 month na ganun po yung ginagawa. Sa taas din po. Bumababa ako ng hagdanan, paakyat, halos hinihigit ko na lang yung hininga. Subalit hindi pa ako nagpapahalata sa mga kapatid ko na hindi ko kaya umakyat. Naranasan ko po yun. Pinaiinom po ako ng mahal na apo ng suka. Suka po pinaiinom, inumin mo ito, sabi niya, inumin mo to, makakaya mo. Sabi ko, hindi ako makahinga. Parang may umiipit sa aking baga noong mga time na yon. Purihin ang Ama, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, eto pa rin po ako nakatayo sa inyo. Amen po ba yon? Marami po, napakarami kung yun po yung bibilangin. Ibig sabihin ko po, kung kayo po'y dumaranas sa pisikal niyong kaanyuan ng karamdaman, kami rin din po, hindi po kami exempted. At huli lang po, nung kailan lang na pinatuto ko minsan na ako po ay ilang araw din na medyo na paralyzed ng konti. At salamat sa Ama, sapagkat dahil may taong ginamit ang ating mahal na Apo Kunching, may mga kapatid na ginagamit din po upang lumingap at magmahal sa'yo. Yung pagmamahal nila ay pure, kung ikaw ililingapin nila na mula sa Diyos. Amen po ba yun? At yun ay isang kagalingan na po, na hindi na kailangan maraming haplos para tapikin ang likod mo, para hilutin ng marami kung ano masakit sa'yo. Yung pag-ibig lang ng Diyos sa dakong ito, kung madarama ng bawat isa sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching at mga alagad na ginamit, mga caps, lahat po tayo, kahit sino sa atin, isang kagalingan at himala na para makagaan sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Sapagkat sa dakong ito, kapag pinaghaharian ka ng Diyos, ang pagmamahal mo totoo. Ewan ko lang po kung totoo nga po. Amen po ba yun? Subalit kailangan maging totoo ang pagmamahal mo. Sapagkat yun po ay nakakagaan sa anumang nararamdaman mo. Amen po ba yun? At huli po, eto na, sabi ko nga sa inyo, hindi lang himala at pagpapala na pisikal ang binigay sa akin ng Diyos. Himala at pagpapala na espiritual ang ibinigay sa akin ng Diyos. Sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, eto nga po, hinirang po kami, nasabi ko nga po, pagkakataon na, para ibigay naman namin sa Diyos na siya'y paglingkuran. Na kung walang isang Apo Kunching na nagpakatapat at binigyan ng atas ng ating Panginoon, baka hanggang ngayon nasa mundo pa rin kami ng taong-tao. At hanggang ngayon, ang alam lang din namin ay humingi sa Diyos. Amen po ba yun? At ang himala na natanggap ko sa dakong ito, hindi po pala dapat ganun. Sapagkat, kahit hindi ka pala humingi, dahil alam niya kung anong kailangan mo, himala siya. Ibibigay niya yung para sa'yo. Alam niyo po, sa ngayon, ang himala, salamat. At mayroong pangungusap siya upang makapaglingkod. Hindi man siya nakikita, subalit makagagawa ka dahil hindi nga ikaw. Dahil may Espiritu Santo na himala at hiwagat pagpapala sa dakong ito na ibinahagi sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, dyan po ngayon ako nabubuhay. Produkto po ako ng himala eh.
produkto po ako ng himala na lagi ko po itong ipinangangalandakan. Sapagkat maging ako sa sarili ko, alam ko po kung hanggang saan lang yung kaya ko. Maging ako sa sarili ko, alam ko kung ano lang yung limitasyon ko. Subalit dahil may Diyos na totoo, may banal na Espiritu, na ginamit ang ating mahal na Apo Kunching upang mabahaginan kami, mabuksan ang aming diwa, malinisan ang aming puso, makikita na namin. Nakikita ako po mismo sa aking sarili. Nakikita ko na yung pagkakaiba. Sino ako noon at sino ako ngayon. Buhay po ba ang Diyos? At yun po ay isang himala ng ating Panginoon. Sapagkat kung hindi nga ang Panginoon ang gumagamit sa dakong ito sa katawan nating mahal na Apo Kunching, tanungin ko po kayo po ba naririto? Sige po. Wala, di ba po? O pareha-parehas lang tayo. Dahil ang Diyos ay naririto sa pamamagitan ng banal na Espiritu kahit saan naroon siya, subalit ito'y tipanan niya. Itong dakong ito ay tipanan niya para makipagniig ka, makipag one-on-one ka, kahit nasa upuan ka lang. At sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, na tuwirang ginagamit ng ating Panginoon upang makipag-ugnayan sa bawat isa. Nasabi nga ni Mami Beth, congratulations kung andito po kayo nung Sabado ng gabi na ipinahayag ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, yung revelation ni God. Simula sa simula at hanggang sa kasalukuyan sa panahon ng Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, nakikipagniig pa rin ng Diyos upang magpakilala siya at ikaw tao ay magsumigaw na buhay siya. Buhay pa ba ang Diyos? At alam niyo po ba, ang pinakamasarap? Dahil ikaw ay private property na ni God, ano ang kasunod nun? No trespassing. Buhay pa ba ang Diyos? Totoo po yun. Ang ganda po ng paliwanag ng banal na Espiritu nung gabi po na yon. Nung nagpahayag po si Mami Beth at sinusukat po ng banal na Espiritu, doon tungkol kung bakit kailangan tumanggap ka sa Espiritu upang ang ugnayan ng Ama at ng Kristo sa iyo tao ay wag mawala. Amen po ba yon? At ngayon po, sa panahon ngayon, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, na tuwirang siya po ay private property ni God. Siya po'y private property ni God. Kaya wag na wag niyo pong pahihintulutan na kayo po ay magkaroon ng pagkakasala sa pag-aari ng Diyos. Amen po ba yun? Totoo po yun. Kaya tingnan niyo po, kung kayo po'y magsusuri, kahit sabihin natin ordinaryo ka lang nakadama sa ating Diyos, kapag may umapi sa'yo, ang bilis ng ganti. Sapagkat private property ka ni God. Walang karapatan ng sino man na ikaw ay saktan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ngayon pa lang po, yaman pong ipinahayag na ng banal na Espiritu noong Saturday, kung andito po kayo, yun po ang kagandahan. Pag araw-araw po kayo nakikinig at bibigyan niyo po ng pansin, yung pakikipag-ugnayan ngayon ng Espiritu sa panahon ng Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, ay personal, private property ka na ni God. Personal siyang nagkikipag-usap sa iyo upang ikaw tao ay mailahad mo ang katotohanan na siya'y Diyos na buhay, hindi siya drawing, hindi siya haka-haka, hindi siya hula, kundi siya'y totoong buhay na ikaw mismo ang makadarama, kaya na ipapahayag mo na totoo siya. Kaya kung yun po, mga kapatid, ang mithiin po ng bawat isa, andyan po ang ating mahal na Apo Kunching, ginagamit na totoo ng banal na Espiritu, at tuwiran po kayo mismo ay makadadama, makasusuri, at kung inaangkin niyo po na kayo maging pag-aari ng ating Diyos, ngayon din, kamtin niyo po na makinig, isuko ang lahat, pakinggang lubos ang kanyang tinig, at papasukin niyo po sa kalooban ninyo, at mararamdaman niyo bilang personal na pakikipagniig ng Diyos sa dakong ito, dahil ito ang kanyang tipanan, magiging pag-aari niya kayo, at ang sino mang pag-aari ng Diyos, walang makatatalo. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami Marisa, sa napakagandang pagbabahagi. At harinawa po ay naging karagdagang buhay pananampalataya sa inyong lahat ang mga ibinahagi ng ating mahalang kapatid. Isa pong announcement para sa kaalaman po ng lahat. Muli pong magsisimula ang Bible study dito sa ating dambana para po sa mga bata o kabataan sa Huwebes po sa ganap na 5 ng hapon. Kaya sa lahat po ng may mga kapatid, sa lahat po ng kapatiran na mayroong anak, apo, pamangkin, kaibigan o kakilala ng mga bata, kabataan na nais dumalo sa Bible study
sila po ay magtungo sa dambanang ito sa Huwebes sa ganap na 5 ng hapon. Maraming salamat po. Ang lahat po ay inaangayahan tumayo at ang ating